Sa power amplifier, pag umangat ka ng mga 0.6, automatic lalagnatin yan. Itong 2 is, ito normal, nasa 0.4 lang siya. Ito, ito yung mataas, nasa 0.6 na siya. Diba? Nasa 0.6 na siya. Kapag ito 20 ko ito, nakarekta to 20, tapos ito thermometer natin, malaman natin yan na umiinit na siya. Grandmaster na ito, GM 800 ba to or GM 1000? Tinakpan ko kasi kwan dito kasi may sticker, medyo kwan, kaya tinakpan natin. Okay, ayan Grandmaster na 800 or 1000 ito. Mayroon pa rin ito is kumpare ko rin shoutout pare Kaya din na rito sa atin to, ang problema is yung channel 1 ba o channel 2. Meron daw channel dito na umiinit. Okay? Ito yun yung either channel 1 or channel 2. Ayun, ipapakita ko sa inyo para malaman natin kung alin yung umiinit. Test rin natin. Kadalasan kasi dyan, kapag uminit is tumataas siya ng mga 0.6 yung bias niya. Ayun, sukatin natin Galang. Handa natin to tester natin. Okay? Ngayon, nakabalb tayo. Ayun, nakabalb yun. Wala namang hindi naman umiilaw yung bulb. Naka normal mode naman siya. Sa power amplifier, pag umangat ka ng mga 0.6, automatic lalagnatin yan. Baliktad. Channel 1 yata dong reklamo rito. Channel 1. Itong 2 is, ito normal, nasa 0.4 lang siya. Ito, ito yung mataas, nasa 0.6 na siya. Diba? Nasa 0.6 na siya. Kapag ito 20 ko ito, nakarekta to 20, tapos ito thermometer natin, malaman natin yan na umiinit na siya. Okay, try natin to 20. Tapos ito to 20 ko. Palitan ito lahat, tapos ano to 20. Tapos handa ko yung thermometer natin. Okay, 0.7. Ayan, 37 na. Mas mataas talaga dito. Sa 37 na 30, pumupula na siya. Pumupula na. Kasi ramdam ko, may maligam-gam na talaga dito. Compare dito, wala. Kahit na sa kapa lang, maramdaman mo talagang init niya. Dito, wala. Dan, okay? Ngayon, ang issue niyan is ito lang. Itong trimmer na to. Tumataas itong mainit talaga siya. Maligam-gam siya. Wala pang load yan lalo pag may load yan. Ito, malamig sa malamig pa ito. Channel 2. Ito, mainit na talaga siya. Ngayon, fix bias natin to. Ito yung problema niyan, yung trimmer na to. Akala nyo yung trimmer lang na kulay dilaw yung nasisira. Hindi, yung kulay blue na linear na to, nasisira din siya. Ito kasi gamit sa may live na trimmer na amplifier. Itong linear trimmer tawag ko rito Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix bias na lang natin ito. Fix bias natin ito and then ito. Sabay na natin itong kabila para isang gawaan lang. Okay? Mabilis ang video lang ito. So ngayon, baklasin ko muna itong channel 1. Sa channel 1 agad tayo. Sabi ko sa inyo, para mas mabilis yung trabaho natin o yung video natin. Tinanggal and then pinalitan ko na. Ito. Yan. Ang value nito ay 201. Hindi lang makikita gano'n sa may GoPro natin kasi naka GoPro tayo. Then wala pang flashlight to. Sasabihin ko na lang yung value nya. W201 meaning 200 ohms. Yan, 200 ohms yung nakalagay na linear trimmer. Tapos pinalitan na natin. Ito yun Ito. Hindi ko na nga binaklas itong supply Hindi ko na binaklas yung supply. Dito lang, inangat ko lang ng konti para makapagpalit lang tayo. Hindi ko na rin binaklas itong pinaka board, side sink. Trabahong tamad tayo tamad si Solid G.
Although, pwede naman kasi, sundutin mo lang ng panghinang dito sa ilalim, maangat mo na ito. Maangat mo na. Same din sa pagbalik, kasi double-sided naman siya eh. Ayan, di ba? Imbis na magbaklas ka pa ng buo na yan, gamit, ilang tornilyo rin yan, baklas kabit, eh, ganun na lang diskarte. Di ba? Gusto mo na mas mabilis. Kung talagang yan lang yung sira, kung yun lang talaga yung sira, kung may iba pa, hindi talaga magbabaklas ka. Okay? Ang ginamit ko na value dyan is 12 ohms lang. O ayan, nire-reveal na natin ha. Mababa lang talaga yung value or yung bias na nakalagay dyan. 12 ohms lang yan. Ginagamit ko dyan. Malayo, di ba? Nasa 200 ohms ito. Ang bias is 12 ohms lang. Ngayon, ipakita ko sa inyo. Ayan na, binalik ko na agad yung mga kable. Pasensya na kayo. At least sinasabi ko naman yung value eh. Okay? Ito yung stock ha. Ito stock pa to. Ito. Kita nyo naman yung trimmer. Nandyan pa yung kulay blue. Ito yung Phoenix natin. Ito wala nang init ito. Ngayon, tingnan nyo yung bias ng stock. And then mag-ingat kayo rito ha. Mag-ingat kayo rito. Kunting mali mo lang dito, magdikit lang to sa may, yung dito sa may body, tapos ka na agad. Kaya mag-ingat kayo. Lagi rin ako, kahit ako nadidiskusyahan din dito eh. Ayan, nasa 0.4 to ha. Ito ha, nasa 0.4 ha. Nasa 0.4 yung stock yan. Ngayon, ito yung Phoenix natin. Ayun, walang labis, walang kulang oh. Diba? Halos nasa 0.4. Medyo mababa pa nga konti ito, na mas okay. Ayan oh. Diba? Okay na. Goods na to. Okay. Oh. Ngayon, hindi naman pwedeng ito lang yung fix natin. Siyempre, fix na rin natin yan. Kasi susunod na rin yan. Kaya ang gagawin natin, fix natin parehas. Okay, ngayon, ito naman yung channel na to, yung baklasin natin. Baklasin ko ito, tapos ito, tornilyo na natin to. Sigurado na yan, lagi naman ako magawa ng ganitong unit eh. Binaklas and then pinalitan ko na rin yung trimmer dito sa may channel 2. Ito channel 2 to, ito channel 1 oh. Ito naman yung trimmer niya. Ito yung dito. Ito naman yung sa may kabilang channel kanina. Ayan, dalawa. 201, pares lang naman value niyan. 201, 200 ohms. Tapos ito, nilagay natin oh. Kasi sabi ko nga eh, tamad tayo eh. Hindi tayo masipag magbaklas ng board. Although pwede naman kasi gawin ganito lang. Ayan, 12 ohms. Ayan, okay. Ngayon, balik natin tong board. Tapos, testing tayo ulit. Balik ko na yung board. Tinunilyo ko na agad oh. Dito, nakatago yung Phoenix natin. Ito yung isa. Ngayon, sukat muna tayo bago tayo mag audio testing. Okay. Naka normal na siya. Dito. Oh, ayan oh. Nasa halos magpo 0.4 lang. Tapos ito yung isa. Yan lang, hindi makita. Nakaharang pala. Oh, ayan. Ngayon, okay na. Halos nasa 0.4 lang naman eh. O, 220 natin. Bahala ka dyan. Kanina, maligam-gam to dito. Ngayon, sigurado ako wala na yan. Kuya, Happy New Year! Ay, wala nang kakakuan yan oh. Kanina mga ilang minuto to is umiinit na siya. Ngayon, wala na. Okay. 36.4 Oh, wala na. Pares na sa isa oh. Tsaka kwanto? Wala kainit-init na siya oh. Naka 20 na tayo ah. Okay, ngayon maglalagay ulit ako ng audio source natin and then speaker. Maglagay ulit ako ng speaker and then audio source natin. Ayan. Okay, para matapos yung vlog natin ah. Ayan, naka 20 pa rin ah. Okay. Wala na kainit-init ah. Ito.
So, channel 1. Lakas talaga ng Grandmaster na to. Yung supply nito is nakahiwalay. Yung ito side channel 1, itong side ng dilaw na to channel 2. Tapos meron lang center top na capacitor 100 volts by 10 ba yan o 22? 22 yata yan or 10,000 microfarad yan. Tapos supply nito kuan lang 70 naka dual. Okay, yun, bali okay na. Tapos may load yan ha, may load na yan ha. Sakata natin ng thermoscanner, wala no, 36 lang. 37, nagte-37 siya kasi may load na eh. Okay, wala no. Okay na. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung vlog natin para makapag-proceed tayo sa ibang gawain natin. Yun lang, pinix bias lang natin ito kasi nga laging sira yung ganung klaseng yan lagi yung issue niya, yung trimmer. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang kung paano gawin yung Grandmaster na sabi natin 800 and then 1000. Basta yung GM na series is kung paano mag-fix bias. Dito sa unit na ito, ginamit ko na bias is 12 ohms lang. 12 ohms lang yan ha. Yan, nare-reveal ko na. Okay? Sa mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Basic na lang sa kanila ito. Ayan, okay na pare. Okay na yung unit mo. And then, promotion muna tayo bago tayo magtapos syempre. Shop natin, Solid G Electronics Repair Shop along sa Uyo, Quezon City. Number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.